Minsan sa buhay, hindi mo kailangang maging mayaman para masabing matagumpay ka. Dahil may mga taong kahit simpleng trabaho lang ang hawak, pero dala nila ang isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Isang kwento ng ama na piniling magpatuloy kahit kaya na siyang buhayin. Isang kwento ng sakripisyo, kabutihan at mga pagsubok na susukat sa tunay na pagkatao. Hanggang saan ka aabot kung ang kapalit ng kabutihan mo ay kapahamakan. Pero singit ko lang mga kakwentuhan, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyo mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa ng ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin. Makulimlim ang langit nang muling paandarin ni Mang Jobert ang kanyang lumang taksi. Tulad ng nakagawian niya sa loob ng maraming taon, maaga siyang bumangon upang maghanap buhay. Kilalang kilala nga siya ng mga kapwa driver bilang isang masipag, matulungin at tapat na tao. At higit sa lahat, isa siyang mapagmahal na asawa at ama. Kahit matanda na siya, hindi niya pa rin maiwan-iwan ang pagmamaneho ng taxi. Iyon kasi ang nakasanayan nitong trabaho. Tatay Jobert! Nakangiting bati sa kanya ni Miguel nang makaparada siya sa pwesto nila. Sipag talaga ng Tatay Jobert namin. Paulan na pero papasada pa rin talaga. Sabi naman ni Arjo. Wala na ba tayong magagawa dyan? Gusto ko rin pupasada at kumita ng pera. Natatawang tugon niya. Tatay Jobert, wala ho ba talaga kayong planong mag-retired na? Abay tumatanda na ho kayo. Kailangan nyo na nang magpahinga. Sabi naman ni Berto. Ayokong tumanda ng tambay lang at walang ginagawa. Mas masaya ako sa ganito. Mas masaya ako na nagtatrabaho pa rin. Isa pa, ang lakas-lakas ko pa kaya. Ipinakita niya ang braso niya. Tignan nyo, may muscles pa ako. Oh. Kayang-kaya ko pa nga bumuo nagbunso. Natawa naman ang lahat dahil sa kanyang isinambit. Makulit talaga yung si Tatay Jobert. Kahit anong gawin natin, hindi yan hihinto sa pagtatrabaho. Naiiling na sabi naman ni Miguel. Matigas talaga tong ulo ko. Anak ko na nga ang subusuko na lang din sa akin. Natatawang tugon niya. Hindi lang ang mga katrabaho niya ang nag-aalala para sa kanya. Pati na rin ang kanyang mag-ina. Lalo na ang kanyang nag-iisang anak. Madalas nilang pagtalunan ng anak ang tungkol sa paghinto niya sa trabaho. Gusto kasi nitong mag-retire na siya dahil kaya naman siya nitong buhatin. Lingid kasi sa kaalaman ng iba, successful naman ang buhay ni Jobert dahil successful ang kanyang nag-iisang anak. May-ari kasi ito ng isang malaking kumpanya. Sikat na CEO kasi ang kanyang anak. Ganun pa man, mas pinipili niya pa ring magtrabaho at kumita ng sariling pera. Isang umaga nga, nagising siya na umuubo. Nabasa kasi ng pawis ang kanyang likod at hindi siya nakapagpalit kaagad. Ayan na nga ang sinasabi ko sa iyo, tatay. Napahinga ng malalim ang anak niyang si Joshua at inabutan siya ng gamot. Sinabi ko na po sa iyo, itigil mo na yung trabaho mo at kaya naman kitang buhayin, tay. Tignan mo po, inuubo ka na naman. Anak, nabasa lang ako ng pawis. Hindi mo kailangan mag-alala dahil malakas pa naman ako. Sagot niya, Tay, ano hong sabi mo na malakas ka? Alam kong may nararamdaman ka rin. Alam mo bang palagi ako nag-aalala sa'yo kahit nasa opisina na ako? Paano kapag may nangyari sa inyo sa biyahe? Joshua, huwag mong isipin ang ganoong bagay. Hindi naman ako mapapahamak dahil ilang dekada na rin akong pumapasada ng taxi. Joshua, wala ka nang magagawa dyan sa tatay mo. Hayaan mo na dahil doon naman siya nag-e-enjoy. Sabad ni Melda, ang asawa ni Tatay Jobert. Ano pa nga ba, Nay? Wala rin naman akong panlaban sa kakulitan niyang si Tatay. At napailing-iling na lang ang lalaki. Anak, pagbigyan mo na si Tatay. Isa pa, hindi pera ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Pasaya akong may ginagawa at nakakatulong sa tao. Sabi ni Jobert sa anak. Oo na po, Tay. Pasensya na po kung masyado akong makulit.
Talagang nag-aalala lang ako sa'yo. Basta po, pangako niyong mag-iingat ka palagi at hindi ka na magkakasakit. Sabi ni Joshua. Tumango naman si Jobert. Pangako, anak. Hindi ko na ulit pag-aalalahin ng sobra si nanay mo. Sa mga sumunod na biyahe ni Tatay Jobert, sinigurado na niya na talagang nag-iingat siya. Uminom na rin siya ng vitamins at palaging may baon na damit para naman maiwasan na niya ang pagkakaroon ng sakit. Habang nagmemeryenda nga siya sa isang gilid, isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at may dalang malaking bag ang pumara sa kanya. Kahit hindi pa siya babiyahe, itinabi niya pa rin ng merienda at isinakay ito. Saan po tayo, sir? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot dahil may kausap ito sa telepono. Nahalata niya rin ang pagkabalisa sa mukha nito kaya hindi niya muna pinaandar ang taxi. Oh, bakit hindi mo pa pinapaandar ang taxi? Singhal sa kanya ng lalaki nang maibaba nito ang tawag. Pasensya na ho, hindi ko ho kasi alam ang lokasyon na pupuntahan natin. Magalang niyang sagot. Eh di dapat pinaandar mo pa rin! Ang hirap talagang masakay sa mga matanda ang driver. Mga mahihina ang kukote. Napahilamos ito sa sariling muka bago sabihin dito ang address. Bilisan mo magmaneho ha at mag-iingat ka rin dahil ipapakulong kita kapag may nangyari sa akin. Ngumiti lang si Jobert at tumango. Nagsimula nga siyang magmaneho. Sinigurado niyang maingat siya pero may kaunting pagbilis ang pagmamaneho. Kanina pa tayo nandito Sigurado ka ba na tama ang rutang dinadaanan mo? Maya-maya ay singhal sa kanya ng pasahero. Sir, traffic ho kasi. Tugon niya. Maalas talaga. Tumahimik na nga lang ulit ito pero halatang galit na talaga ito. Lumipas nga ang isang oras bago nila narating ang destinasyon na bababaan ng lalaki. Agad itong nagbayad sa kanya at nagmamadaling bumaba. Ang dami talagang pasaherong mainitin ang ulo. Napailing nga lang si Jobert at muling pinaandar ang kanyang taxi. Makalipas nga ang ilang minuto, napansin niya ang isang mamahaling leather bag sa likurang upuan. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at kinuha yon. Ay nako, mukhang naiwan ng pasahero ko kanina. Binuksan niya ang bag upang makita kung may ID ba doon. Pero nanlaki ang mga mata niya dahil libu-libong pera ang bumungad sa kanya. Hindi niya alam kung saan yon isasauli. Lalo pa at ang binababaan lang ng lalaki ay tabing kalsada. Hindi niya alam kung saan ito nagtungo talaga. Kawawa naman ang may-ari nito. Mabuti pa at hanapin ko muna siya. Imbis nga na pumasada, sinimulan niya lang hanapin ang may-ari ng bag. Pinagtanong-tanong niya rin ang lalaki pero hindi yun kilala sa lugar. Balak niya na yung dalhin sa presinto. Pero isang tawag ang nagpatigil sa kanya. Itinakbo sa hospital ang kanyang asawa dahil inatake ito sa puso. Nawala bigla sa isip niya ang bag na may pera at dali-daling sumugod sa ospital. Nurse, saan ho ang room ni Melda Reyes? Dito raw ho siya dinala. Aligagang tanong niya sa isang lalaking nurse. Hinanap naman ng nurse ang pangalan ng ginang sa computer. Room 011 po sa second floor. Maraming salamat. Nagmamadali nga siyang nagtungo sa kwarto ng asawa at nang mahanap yon, natagpuan niya ang anak sa loob. Mukhang nauna lang ito ng ilang minuto sa kanya. Kamusta ang nanay mo? Alalang tanong niya. Masyado raw hong napagod kaya inatake. Mabuti na lang at nadala ka agad ni Mang Ben sa ospital. Sa ngayon, hindi pa siya nagigising pero mabuti na po ang lagay niya. Sagot ng kanyang anak. Nakahinga namang ng maluwag si Jobert. Naupo siya malapit sa asawa at hinawakan ng kamay nito. Mabuti naman kung ganun. Napahinga siya ng malalim. Pasensya ka na kung palagi ka naming pinag-aalala ng nanay mo. Pareho kasing matigas ang ulo naming dalawa. Sambit niya. Sanay na ho ako dun, tay. Nilapitan ni Joshua ang ama. Huwag ka na mag-alala dyan. Ligtas na naman po si nanay. Kukuha rin ako ng magbabantay sa kanya para naman may mag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ka. Maraming salamat, anak. Sige na, bumalik ka na sa opisina dahil mukhang busy ka. Ako munang bahala kay nanay mo. Babantayan ko siya. Sige po, babalikan kita mamaya. Mag-iingat ka, anak ko. Nang makaalis nga si Joshua, binaling na ni Jobert ang atensyon sa asawa.
Hinalikan niya ang kamay nito at hinaplos ang pisngi nito. Hindi muna siya papasada para mabantayan ang asawa. 3 araw nga rin ang lumipas bago magising ang asawa ni Jobert. Hinang-hina ito kaya nanatili siya sa tabi nito at inalagaan itong mabuti. Nawala na rin sa loob niya ang bag na may pera dahil mas mahalaga para sa kanya ang buhay ng asawa. Hindi mo na kailangan mag-alala sa akin, Jobert. Lalabas na rin naman ako mamaya. Sige na, kung may gagawin ka, gawin mo na. Si Joshua naman ang susundo sa akin mamaya. Sabi ng kanyang asawa, "Wala naman akong importanteng gagawin ngayon." Tugon ng kanyang asawa. Sige na, Jobert. Alam ko namang gustong-gusto mo na rin pumasada ulit. Dahil sa sinabi ng kanyang asawa, doon niya naalala ang bag ng pera na nasa kanya pa ring sasakyan. Naalala ko na, may importante nga akong gagawin ngayon. Napatayo siya. Melda, magkita na lang tayo mamaya sa bahay ah. May mahalaga pala akong ibabalik sa taong yun. Nagmamadaling humalik si Jobert sa asawa. Bago nagmamadaling lumabas ng hospital, sumakay siya sa kanyang taxi at kaagad dumiretso sa presinto. Sa sobrang pag-aalala niya sa asawa, nalimutan na niyang idaan sa presinto ang bag na may pera. Pagdating niya sa loob, napansin niya ang isang lalaking pamilyar na kausap ng mga pulis. Nang makilala niyang ito ang pasaherong hinahanap niya, kaagad siyang lumapit doon. Sir, sa tingin ko ho ay sa inyo itong bag." Nagsalita siya kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng mga to. "Ikaw!" Inagaw ng lalaki ang bag sa kanya. Akala niya pa ay matutuwa ito, pero galit ito. "Ikaw ang nagnakaw nitong bag ko! Kaya pala ibang pakiramdam ko sa'yong matanda ka!" Nagulat si Jobert. Ho? Hindi ko ho nilakaw ang bag niyo. Sinungaling ka! Kung hindi mo ninakaw, paanong inabot ng 2 linggo bago mo ibalik sa akin? Siguro'y binawasan mo na rin ang laman nito! Hindi ho ganun. Ipapaalam ko sana agad pero na-ospital ang asawa ko. Kinailangan ko po siyang bantayan kaya nawala sa isip ko ang naiwan yung bag sa taxi ko. At sa tingin mo'y maniniwala ako sa iyong matanda ka? Nagsasabi ho ako ng totoo, sir. Binuksan ko lang ho ang bag na yan para malaman kung may ID. Hindi ko ho yung kinuhanan kahit piso. Ngunit kahit anong pakiusap at paliwanag niya, ayaw makinig ng lalaki. "Pamang pulis, ikulong niyo ho ang matandang yan. Modus ang isang yan." Galit na sabi ng lalaki. "Sir, mukha namang nagsasabi siya ng totoo. Halata namang hindi siya masama." Sabi ng isang lalaking pulis. "Ako ang biktima dito! Kaya ako ang kampihan niyo! Ikulong niyo ng isang yan!" Sa huli nga, walang nagawa ang pakikipag-usap ni Jobert. Sa pilitan siyang ikinulong. Sa loob nga ng selda, tahimik lang siyang naupo sa isang gilid. Hindi siya galit. Malungkot lamang siya dahil sa nangyari. Ganito pala minsan ang kapalit ng katapatan. Bulong niya at mapait na napangiti na lamang. Hindi rin naman inabot ng 1 araw si Jobert sa kulungan. Agad kasi siyang nakalaya sa tulong na rin ng kanyang anak. "Ikinulong niyo ang tatay ko nang wala man lang sapat na ebidensya?" Galit na singhal nito sa mga kapulisan. "Anak, tama na yan. Ginagawa lang naman nila ang trabaho nila." Pagpapakalma ni Jobert sa anak. "Tatay, hindi nila trabaho ang magkulong ng inosente. Wala naman silang ebidensya pero ginawa pa rin nila. Ikaw na itong tumulong lang, ikaw pa itong naging masama." "Joshua, ma-influensya lang ang lalaking nagpakulong sa akin. Sinubukan din nila akong ipagtanggol. Halika na, huwag ka nang magalit dyan." Hinaplos niya ang balikat ng anak. "Hindi naman ako nasaktan kaya kumalma ka na. Alam mo namang ayaw ni tatay sa gulo, di ba?" Napahinga ng malalim si Joshua. Unti-unti nga niyang naramdaman ang pagkalma dahil sa maamong mukha ng ama. "Pasensya na po." Tumingin siya sa mga kapulisan. "Pasensya na rin ho. Nabigla lang po ako. Ayaw ko lang ho kasing may nananakit sa tatay ko." "Naiintindihan po namin, sir. Pasensya na rin po sa nagawa naming gulo." Sabi ng isang pulis. Umalis nga ang 2 ng presinto at umuwi ng bahay.
Ramdam na ramdam pa rin ni Jobert ang galit ng anak. Tay, anong pangalan ng lalaking nagpakulong sa'yo? Baka kilala ko. Seryosong tanong nito. Palampasin na lang natin, anak. Ipagpasa Diyos na lang natin ang ginawa niya. Sagot niya, pero tay, hindi pwede ang ginawa niya. Joshua, anong turo ko? Hindi maganda ang gumanti. Kapag ginantihan mo siya, parang ikaw na rin siya. Hindi naman ako nasaktan at nakalaya na rin naman ako. Wala ka nang dapat ikagalit pa. Isa pa, ilihim din natin to sa nanay mo at kagagaling lang din niya sa hospital. Oo na po, tay. Pero kapag naulit to, hindi ko na palalampasin pa. Alam mo naman pong ayaw na ayaw kong may umaapi sa inyo ni nanay. Oo, anak. Maraming salamat sa pag-alala. Alam niyang gusto lang niyang protektahan ang anak. Pero naniniwala siyang hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Pagkatapos ng pangyayaring yun, napansin nga ni Jobert na naging busy ang anak sa kumpanya nito. Kaya naman naisipan niyang puntahan ito at dalhan ng pagkain. Panatag naman siyang walang magkakagulo dahil iilang tao lang ang nakakakilala sa kanya. Sino ho sila? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Kay Joshua ho. Nakangiting sagot niya. At anong kailangan ng kagaya mong magnanakaw sa CEO namin? Napalingon siya sa nagsalita. Bahagya siyang natigilan dahil ito ang lalaking nagpakulong sa kanya. Hindi pa ba sapat ang ninakaw mo sa akin at ang boss ko naman ang pag-iinitan mo? Hindi niya inaasahan na ang taong may dahilan kung bakit siya nakulong ay nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang anak. Wala akong masamang intensyon sa pagpunta dito. Mahinahong saad niya. At sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa kagaya mo? Itinulak siya nito, dahilan para mapaupo siya sa lapag at mabagsak ang dala niyang pagkain. Magnanakaw kang matanda ka! Hindi ka pwede dito! Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Pero wala man lang sumubok na tulungan siya. Siya pala ang nagnakaw kay Manager Lloyd. Bulong ng isang lalaki. Nakakahiya na talaga mga tao ngayon. Sabi naman ng isa pang lalaki. Tapos ang lakas pa ng loob pumunta rito. Dapat yan ipakulong eh. Hindi po ako magnanakaw. Wala akong ninakaw. Ngumiti siya. Nandito ako para lang puntahan ang anak ko. Tumayo siya. Kung wala na kayong sasabihin pa sa akin, aalis na ako. At ngayon pinalalabas mong may anak ka naman na nagtatrabaho dito? Abay masyado ka ng delusyonal. Tumawa si Lloyd at tinuro ang kanyang ulo. Sinong maniniwala sa kagaya mong magnanakaw? At nagsimula na nga rin siyang kutsain ng ibang empleyado. Hindi naman niya alam ang gagawin dahil hindi siya sanay pumatol sa mga taong masasama. Tama na ho yung ginagawa niyo. Wala naman ho siyang ginagawang masama. Lahat nga ay napatingin sa isang binatang may hawak na mapa. Hindi na kasi nito kinaya ang nakikita. Respetadong kumpanya po tayo. Hindi dapat ganito ang asta natin sa isang matanda. Kaya itigil nyo na po yan. Huwag kang mangialam ditong janitor ka. Baguhan ka lang dito. Gusto mo bang matanggal? Singhal sa kanya ni Lloyd. Kahit natakot ang binata, hindi pa rin siya nagpatinag. Nilapitan niya si Jobert at pinagpag ang damit nito. Halika po, dadalhin po kita sa anak nyo. Nakangiting sabi niya. Para namang hinaplos ang puso ng matandang lalaki. Hindi niya inaasahang may tutulong sa kanya. Talagang hindi ka nakinig sa akin. Kung ganun, tanggali ka na. Sabi ni Lloyd. Wala kang karapatang gawin yon dahil hindi ikaw ang CEO ng kumpanya. Sabi ni Jobert sa lalaki. At anong pakialam mo? Hampas lupang magnanakaw ka lang naman. Akmang hahampasin ni Lloyd ang matanda. Pero natigilan siya nang may humawak sa kanyang braso. Galit niya itong nilingon. Pero napawi ang galit na yon nang makita ang muka ng CEO. Anong karapatan mong saktan ang tatay ko? Galit na tanong nito. Tatay? Binitawan ito ni Joshua at kaagad nilapitan ng ama. Tatay, ayos lang po ba kayo? Bakit hindi ho kayo nagsabi na pupunta kayo? Ayos lang ako, anak. Nakangiting sagot niya. Lahat nga ay napasinghap. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Hindi sila makapaniwala
na ang ama pala ng CEO ang kanilang sinaktan at kinutya. Ikaw, binalingan ni Joshua si Lloyd. Ikaw rin ang nagpakulong sa tatay ko? Ikaw ang tinulungan niya pero mas piniling magpakamataas. At ngayon, pinahiya mo pa siya sa lahat at sinaktan. Tinignan niya isa-isa ang tao sa paligid. Kayo naman, bakit kumampi kayo sa mali? Sobra kayong nakaka-disappoint. Lahat ay napayuko na lang at hiyang-hiya sa kanilang ginawa. Dahil dyan, ngayon pa lang ay umalis na kayo sa kumpanya ko. Hindi ko kailangan ng mga taong walang malasakit at mapagmataas sa kumpanya ko. Dagdag pa ni Joshua bago hilahin ng ama paalis sa lugar na yon. Nang makarating sa opisina, hinarap siya ng ama. Anak, kumalma ka na. Mahinahong sambit nito. Tay, huwag niyo hong hilingin na bawiin ko ang sinabi ko. Sabi niya, hindi ko hihilingin anak. Dahil kailangan din naman nilang maparusahan. Pero ang hiling ko lang ay magpatawad ka. Dahil ang galit lumaganap, mas lumalalim ang sugat. Ngumiti ang kanyang ama. Maraming salamat sa pagprotekta mo sa akin anak. Proud ako sa iyo. Salamat din po tatay. Palagi ko pong tatandaan ang mga pangaral niyo sa akin at pangako ko pong wala ng ibang tao ang makakapanakit pa sa inyo. Ngumiti lamang si Jobert sa kanyang anak. Dahil nga sa pagtulong ng binata kay Jobert, ginantimpalaan siya ni Joshua. Binigyan siya ng scholarship ng pamilya nito para makapagpatuloy sa pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. Pangako ko pong gagalingan ko. Nakangiting sabi ng binata. Walang anuman. Deserve mo yan dahil may mabuting puso ka. Tugon ni Joshua. Maraming salamat sa tulong mo sa akin, iho. Sabi naman ni Jobert. Ngumiti ang binata. Ang turo po sa akin ng nanay ko, palaging maging mabuting tao sa lahat. Kilala man o hindi. Dahil ang pagiging mabuting tao po ay libre lang at walang kapalit. Napangiti naman si Jobert at tumango bilang pagsang-ayon. Minsan, hindi pera o lupa ang magandang pamana sa anak, kundi ang mabuting puso. Dahil ang pera ay maaaring mawala, ngunit ang kabutihan at katapatan ay mananatili habang buhay. Tandaan na, ang paggawa ng tama ay hindi laging agad na ginagantimpalaan. Minsan pa nga, ikaw pa ang mapapahamak. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay lumalabas at ang masama talaga ang napaparusahan. At hanggang dito na lang, ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.